Mga kababayan, gusto nyo pa ng isa? Oh, eto po mga bossing, may nagpasa po sa akin. Ano? May nagpasa po sa akin mga kababayan. Eto oh, ayan. So, tinanong ko, "Madam, legit ba yan?" Sabi niya, may nagpasa lang din eh. Ganyan, nakita yata yan doon sa gikan sa masa, et cetera, kung saan man nakita ito. Ano? September 18, medyo late na po mga kababayan. Pero tugma pa din sa mga topic natin ngayon, no? Kung totoo 'to, di totoo. Kung hindi po, mga kababayan, pagpaumanhin niyo, okey? So nakita lang po natin dito nakasulat, sabi po ng Mayor Sebastian Duterte, Davao City. Ayan po, nasa ilalim kung kailang petsa, no, nasabi daw ho ito, di umano, okey? So sabi dito, wait until 2028. Ayan, mukhang merong rest back, no? Si Baste Duterte. Wait until 2028. Pag nakabalik na kami sa pwesto, ayan. So ano ibig sabihin ho niyan mga kababayan? Ang pagbabalik ng mga Duterte sa 2028. Kumbaga pag pwesto yung pinag-usapan, ibig sabihin ho nun, trono, no? O ang ibig sabihin nun, pagka-presidente. Sino kaya? Tumuloy kaya si VP Sara? Meron din kasing nagsasabi na si Basti daw magpapaka-presidente daw o tatakbong presidente sa 2028. Ano? Wait until 2028 pag nakabalik na kami sa pwesto. I will volunteer myself to become Secretary of National Defense. Diyos ko! Hindi. Malamang to, si VP Sara ang tatakbo sa 2028. Ayon po dito, mga kababayan, ha? Ayon po dito. Uulitin natin, hindi natin kumpirmado kung ito po ay talagang sinabi ni Bato de la Rosa. Pero magbibigay po tayo ng reaksyon na aayon po doon sa kung ano lang yung nababasa natin. I will volunteer myself to become the Secretary of National Defense. Paano gagawin natin, Basti, doon? Biglang atras tayo sa China? Biglang atras tayo doon sa tungkol sa West Philippine Sea? Huwag na. Okay na, no? Humahanga ang ating mga kababayan doon sa ngayong doon sa Secretary ng Department of National Defense na si Gibo Teodoro. Okay yung stand natin sa West Philippine Sea ngayon. Wag na, ikaw pa. Baka sabihin mo lang dyan, sasampalin ko tong mga China na to eh. Diba? Tapos wala na. Hindi namin kailangan ng ganun. Uunahin natin ang anti-insurgency war at drug war. Naku, yan na naman. At meron dito, Ilocos Region. Kaya po mga kababayan, nasasabi ko na medyo diskumpiyado kami kung talaga bang sinabi ito o hindi, no? Dahil kumbaga meron parang Ilocos Region, Ilocos Norte. Sino po ba ang taga dyan? Ang Pangulo, mga bossing, no? Kung di ako nagkakamali. Lalong-lalo na sa Ilocos Norte dahil madaming NPA at mga adik doon. Wala naman kaming nababalita. Tama to si Jussil. Nakita ko, nakadrugs yata si Baste. Kala ko ang babasahin ko puro drugs yata yung inaatupag nila. Ilocos Norte, wala akong nababalita na NPA o mga adik doon. Ang naririnig ko po, meron 37 na stop po doon sa munisipyo ni Baste ang nagpositibo. Pupulbusin natin ang Norte. Grabe, ano? Norte talaga? Ba't hindi mo asikasuhin, Mayor, yung dyan sa Davao? No? Pupulbusin natin ang Norte tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City para matapos na ang problema sa NPA at mga adik. Mayor Sebastian Duterte, Davao City. Talagang Norte, ano? Mga bossing. Sa atin naman, parang wala naman tayong nababalitaan doon. Mas madami tayong nababalitaan, mga kababayan, yung doktora na nangyayari doon sa Davao. Di ba?
Yung mga sinasabing, Davao ang pinaka-safest city sa Southeast Asia. Tapos yung pala may doktoran, 2 logbook ng pulis. Sabi ni General Torre. Mark, bakit mo pinapaniwalaan yung si General Torre? Anti-Duterte yun o anti-Kibuloy yun. Siya po mismo yung nandun eh. Siya po mismo, mga kababayan, yung na-destino dun. Di ho ba? Kaya kailangan maaari at posibleng paniwalaan ho natin yung tao. Gisingan nga lang daw po ng madaling araw, mga bossing. Hirap na hirap pa, ha? Irereklamo pa si General Torre. Sabi ni Odi Lenon, umamin din sila tungkol sa Marawi. Mga boss, Ay nako, puro ganyan na lang ba? Hindi uubra po sa pagpapatakbo ng gobyerno, sa pagpapatakbo ng bansang Pilipinas. Hindi po tayo pwedeng pumokus na lang ng pumokus dyan sa anti-drugs na yan. Pwede, no? Kumbaga, kailangan, kalat pa din po, mga bossing. Kailangan, hindi mo malibanan o kung hindi mo makalimutan yung ibang mga importanteng bagay din, no? Pwede lahat 'yan. Pwede lahat 'yan ng sapat lang, sakto lang. Sabi ni Ginger Cat, Boss Mark, pabasa naman ng message ko. Andun ako sa TikTok kanina sa live ng mga D-list vloggers hanggang ad hominem na lang sila. Ganun po talaga 'yun. No? Kapag ipit na, para makasagot ka pa, ad hominem mo na. Tirahin mo na ng personal. Ganun na lang po yun. Pero siyempre, ang tao naman po, simple lang mga kababayan. Hanggat may isasagot sa iyo yan, tungkol doon sa topic, yun ang isasagot niya. Hanggat may bala yan. Pero pag wala na pong bala yan, ay, ganito na yan. Personal na mga atake niyan. Wala na doon sa topic. Basta maka-rest back lang ho sila. Di ho ba? Sabi ni Miss Petchay, ang sarap makinig sa hearing kanina. Totoo yan. Speaking of hearing ba, gusto nyo ito, mga bossing. Sorry. Nanonood din ako kanina nung hearing. Ano po? Dito, sa isang topic natin, ibang klase. Si Garma, humihingi na po ng patawad. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement.